Hello mga bro, good morning. So, gumawa na ako ng video para mas maintindihan natin itong isa sa mga strategy na ginagawa ko sa pagtitrade. So, itong pagtitrade na ito, na strategy, pwede naman to sa forex or sa sa gold or kahit saan. Pero mas nakita ko na mas effective ito sa mga sa mga indices. Kaya mainly nakafocus lang ako sa SP500. Ayan. So, meron yan yung mga broker natin, merong um, tinatawag na SP500 or meron din yan sa um, ano tawag nun? US500 sa mga brokers natin. Pero sa mga prop firm, karamihan yan is US500 kung dito tayo sa Pilipinas. Okay? So, ang ginagawa ko dito sa strategy na ito, pupunta muna ako sa 1 hour time frame. So, let's say for example, wala pa itong news kahapon. Nag-trade tayo dito kahit na may news kasi before news naman ang entry natin. And then, pwede naman tayo mag-BE kung sakasakali. Pero, most of the time, ganito ang ginagawa ko. So, sa 1 hour time frame, yung pinakamalapit na PD arrays is um, ima-mark out natin yan. For example, ito, 7 in the morning, New York local time, and then 8. After ng 8 a.m. na candlestick, tingnan nyo kung anong nangyari. Nagkaroon ng 1 hour order block. Yan. So, yung 1 hour order block na yan, aabangan natin yan na ma-hit yan sa 8:30 or 9:30. So, yamang 8:30 nabuo yung pinakamalapit na PD arrays na ito sa loob ng candlestick ng 8 to 8:59 kamo na 8 to 9. So dito nag-close. So 'di ba? Kapag nag-close tong candlestick na ito, kapag 8 na, I mean 9. Oo, 9 in the morning. So dito 9, nag-uumpisa na dito. So ibig sabihin, naging valid order block lang ito after ma-close itong candlestick na bullish na napakalaki na ito. So nung na-close ito, masasabi natin na ito ay order block. And then, kapag sa 1 hour, yan yung PD arrays natin na aabangan natin ngayon. Tapos saan yung um, PD arrays na opposing PD arrays? Ayun no, yung 4 hour. Yan. So yan yung ating target. Yan talaga yung target natin. Mamaya ipapaliwanag ko rin na pwede rin tayo mag-sell dyan. No? Pero tingnan muna natin dito sa focus muna tayo sa strategy na ito na 8:30 saka 9:30 open. Okay, ngayon punta tayo sa 5 minutes time frame. Um, Take note, keep in mind na sa 1 hour, mayroon na tayong order block after nag-close ang 8 a.m. na candlestick. So, that means, ito na yon. Ito na yung ating order block na 1 hour. Ayan. So, di ba nakita natin dito, 8:40, ayan na yung oras sa baba, tingnan nyo. Ayan, dito, nag-close yung candlestick na ito. Dito banda sa part na ito, 9. Nag-close dito. And then, what happened after that? Bumaba pa rin doon sa order block na na-annotate natin. So, kailangan mabilis yung ating mata na makita yung mga PD arrays na yan sa 1 hour time frame. Kasi minsan, ang binabalikan niya yung kakagawa lang na PD arrays o di kaya yung mga lumang PD arrays. Tulad nito, order block ito. Pero itong order block na ito, nakuha na ng 7. Okay? Ito naman, itong order block na nandito, pwede rin nating abangan ito. Pero, malayo na ito kasi ito yung pinakamalapit na PD arrays na tatamaan niya. Na kung saan, ang alam natin na pupuntahan ng market itong 4-hour FBG. Kasi bigger time frame yan, means doon talaga pupunta ang price. Pero, dahil syempre dahil yamang ang na-anticipate natin na dito pupunta ang price of 4-hour FBG, kailangan alamin natin kung saan magre-react ang price, kung saan siya magsisimulang lilipad. Yan. So alam na natin na dito pupunta, pero ang tanong, saan siya manggagaling? Kaya nakita natin yan sa 1 hour time frame na kung saan yan talaga yung guide natin. 1 hour time frame.
sa strategy na ito, 8:30 or 9:30. Kapag ka yung PD arrays na yan, sa 8:30 pa lang tinamaan na yan, aabang tayo ng ganito, displacement. Displacement means if VG. Sorry po sa busis ko, inuubo ako. Ngayon, excuse me. Ngayon, sa 1 hour OB natin, tinamaan dito ng 9:20. So, ano yung aasahan natin? Na 9:30, no, magkakaroon ng displacement. Ayan, wala pang 9:30, nagkaroon na ng displacement. Ayan, 9:30 ito. And then, anong gagawin natin? Aabangan natin na bumalik sa fair value gap. Kung lumipad na yan papunta sa 4-hour FBG, ibig sabihin, dyan tayo magsisell. Yan kasi yung nakikita ko nung umpisa na dyan talaga magsisell. Pero, nabuo kasi ito sa 1 hour. Nabuo kasi ito. Kaya, naisip ko, o nakita ko kaagad, na na pwede niyang balikan ito para doon mag-TP. So, sakto yan. 9:30, nagkaroon na ng displacement. Ibig sabihin, pahiwatig na yan, na dyan na tayo, na mag-aabang na tayo ng buy. Kasi, alangan naman magsisell tayo dito ano to mga bullish candlestick tapos nagkaroon ng FBG. Alam natin na ang fair value gap, sabi ni ICT, yan yung magandang mga entry. Yan, tingnan nyo po kung anong nangyari. Diba? Bumalik lang sa fair value gap. Yan. Binalikan niya yung fair value gap, tinamaan niya ito, and then what happened next? Saktong-sakto yan, alas 10 ng news. Kahit news, nag-trade tayo. Kasi malaki naman yung chance natin na mag-TP dyan. Pero may stop loss tayo dito sa last line of defense ng 5 minutes. LLOD means last line of defense. Fair value gap, yung first candlestick, yan yung last line of defense. Tingnan nyo po yung last line of defense na yan. Yan ay swing low. Kaya malaki ang chance na hindi niya tatamaan yung SL. Tatamaan niya yan kapag nandito na. Tingnan nyo po. Kahit may news, tinamaan ba niya yung last line of defense? Hindi. Hanggang dyan lang siya sa fair value gap. And after niya ma-hit yung fair value gap, ano nangyari? Saktong-sakto yan. Sa 4-hour FVG. Saktong-sakto yan. Dyan nag-TP. Then, kapag nag-sell tayo dyan, babalik yan doon sa may liquidity. Ito, swing low, TP. Pero hindi na ako sell dyan kasi nga, nakafocus na ako nung panahon na yan dito. So, hindi na ako nakapag-entry. Hindi rin ako nakapaglagay ng sell limit kasi ang totoo niyan, kapag naglalagay lang ako ng, magsisell lang ako dyan, kapag may ganito ring senaryo na nangyari. Nagkaroon ng displacement. Nagkaroon nga naman ng displacement ito, pero nasaan ang fair value gap? Wala. Di ba? Kaya, mag-aabang ka ng fair value gap. Kailangan mo mag-abang ng fair value gap tulad nito. Kasi kung hindi ka mag-aabang, anong mangyayari sa'yo? Laki niyan. So, madadali ka dyan. Okay? 4-hour, 4-hour yan kasi kung titingnan nyo po, 4-hour na yan. Ayan siya. Ayan. Di ba 4-hour fair value gap yan? Ayan o. Yan. So, kapag tumama dyan sa 4-hour fair value gap, saan yung ating entry? Doon sa 5 minutes, aabang tayo dito. Ayan. Sisell tayo dyan, dito, kapag na-hit yan. Yan, ganyan. Pero, na-hit nga ba? Hindi. Na-hit lang yan nung dito na. Pero, pansinin nyo po, hindi na tayo mag-entry dyan. Bakit? Masyado nang malayo. Anong oras na yan? 11:20. Hindi na tayo mag-entry dyan. Yan. So, kahit dito, hindi na rin tayo mag-entry kung sakaling babalikan ito ng price. Bakit? Kasi wala nang 9:30, 10, 20 na ito. Ang entry lang ng strategy na ito is around 8:30. Kapag wala pang displacement sa 8:30, mag-antay ka ng displacement sa 9:30. At syempre, before lumabas yung displacement na yon, kailangan mong abangan yung may tatamaan siya na higher time frame PDRAs, yung 1 hour time frame. Tulad nito, isa pang example,
mga bro. Punta tayo noong kahapon. Ayan, kahapon. Okay. Ayan. So, hanapin natin yung 8. Ayan. Pansinin nyo rin ito mga bro. Ayan o, yung PD arrays na iyan. Ayan. Ano yung nangyari dyan? 8 yan, tinamaan. Nagkaroon ng displacement. Ayan, kita nyo po meron na rin ano dyan. Pero nag-TP agad tayo dyan. Bakit tayo magti-TP agad? Kasi ito ay 1 hour fair value gap. Low hanging fruit. Hanggang dyan lang ang TP natin. Bakit? Hindi natin alam na talagang ganito ang mangyayari. Hanggang dyan lang tayo. Para safe tayo. Kasi, ano yan eh, tingnan nyo po yung candlestick na yan. 9 yan. So, malamang 9:30 bababa dyan yung price. Kasi fair value gap yan, PDRAs. Pero, um, sa gabing yan, sa umaaraw na yan, ang trade natin is ilan lang. 4 handles lang ang nakuha natin dyan. Yan. So, hindi na tayo manghihinayang dito. Bakit? Kasi yun lang yung strategy natin. Sa 1 hour time frame, PDRAs, nag-buy tayo dito sa 8:30, nag-TP tayo sa 9 candlestick na tumama sa fair value gap. Bakit tayo nag-close agad ng trade? Kasi 9:30, pwedeng magkaroon ng displacement pababa. Yan. So, ganun lang guys, yung ating strategy. Madali lang siyang intindihin. Halimbawa, for example, dito. Ayan. Saan na ba yung nakarang araw na nag-entry ako sa 1 hour time frame? Ayan. Gagawa na lang ako ng separate video nun guys. Kung meron kayong katanungan about dito sa strategy na ito, PM nyo na lang ako. Thank you. Have a good day.